Mr. President, unfortunately, ayaw ho mag-play at nag-aaral pa rin yung mga nasa likod natin, Mr. President. May I just proceed? Alam nyo, karamihan ng marami na binaha sa video, isa lamang po yung hiling. Masaklolohan at ma-rescue po sila. Kaya nais po nating magpasalamat and i-take itong opportunity na ito sa mga bayani ng ating bayan. Ang ating mga rescuer, social worker, police, coast guard, health worker, kasama na po ang mga magigiting na miyembro ng media at mga weather forecaster ng Pag-asa na hindi matatawaran ang hirap at pagod tuwing may bagyo at pagbaha. Tayo rin po ay nagpaabot ng taus-pusong pakikiramay sa pamilya ng 36 na ating mga kababayan na nasawi dahil nalunod, na kuryente at nabaon sa mga landslides noong kasagsagan ng Bagyong Carina. Yes, I sound like a broken record. Gasgas na po at paulit-ulit na po tayo. Pero sa tibay at pagkamatiisin ng ating mga kababayan, kakayanin pa, pero wag naman po sana 10 taon ulit ang hihintayin natin. At ganito pa rin ang ating sitwasyon. Dahil kung walang magbabago at hindi natin masusolusyonan ang pagbaha, tatanungin ko po ang bawat isa sa atin, maging ang aking sarili, ano pa nga ba ang silbi natin dito sa Senado? Noong pong nakaraang Lunes, Mr. President, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay nag-deliver ng SONA at sinabi po niya na mahigit 5,500 flood control projects ang natapos na at marami pang ginagawa sa buong bansa. With what happened last week, Mr. President, this representation can't help but wonder, is the President being misled by the people around him? Nasaan po itong 5,500 na flood control projects na natapos na ng DPWH? Karamihan daw po ng proyektong ito ay nasa Metro Manila. Pero nakita naman po natin kung paano pinalubog ng baha, hindi lang ang mga kababayan natin, kundi ang maging mga bus, mga truck, at lahat ng na-stranded sa mga kalsada dito sa ating bayan, lalong-lalo na sa Metro Manila. Last year, Mr. President, we allocated roughly 280 billion for flood management and mitigation projects under DPWH. This means, Mr. President, in 2023, 1.079 billion a day on flood control projects. Ngayong taon po, 2024, mas mataas po ang inilaan na budget ng Kongreso para sa DPWH alone. Dito po sa flood management, nasa 1.35 billion kada araw ang pondo ng DPWH. Pag pinagsama-sama nyo po, kaya ako po nilagay po dyan, Flood Management National Government Budget. Isuma total natin, meron din po ang DENR, meron din po ang MMDA, meron din po ang Pag-asa, meron din po ang Climate Change Commission. Aabutin po ito ng 1.44 billion kada araw. Yan po ang ginagastos ng ating gobyerno para tugunan ang problema ng pagbaha. 1.44 billion. Mr. President, hindi pa po kasama dito ang pondo na ginagastos ng lokal na pamahalaan. Hindi pa po kasama dito ang mga feasibility studies. Ngayong taon, 47 billion feasibility study alone. Mr. President, ang 1.44 billion po ay katumbas ng 144,000 TESDA scholars a day. Ang tulong trabaho fund ng TESDA, 1 billion lang buong taon. Sa 1.44 billion, Mr. President, a day budget, meron ka na po kaagad 700 classrooms. Makapagbibigay ka na kaagad, Mr. President, ng 1.78 million relief packs every day. Sa 1.78 million families. Araw-araw, Mr. President. Mr. President, distinguished colleagues, hindi na po band-aid solution ang ating kailangan. Hindi po natutuwa yung mga kababayan natin na dinadala natin sila sa evacuation center. Kahit may dala po tayong relief goods, hindi na po sila natutuwa. Di naman po nila gusto yun eh. Di naman po nila gustong pumipila lagi para makakuha ng relief goods, Mr. President. Wala na pong gusto na pumipila para makatanggap ng relief goods. Ang gusto nila, solusyon. Hanggat wala po tayong klaro, Ginoong Pangulo, hanggat wala po tayong klarong solusyon o master plan, mananatili po itong unli baha. Pero hindi po unli ang resilience ng ating mga kababayan. Hindi po unli ang ating pondo. Hindi po unli ang buhay ng ating mga kababayan. Kaya, Ginoong Pangulo, dalangin ko po
sa susunod na mga bagyo dahil nasa letter C pa lang tayo, karina pa lamang po tayo, ay hindi na anli ang baha at ang pasakit sa sambayan ng Pilipino. Maraming salamat din ang Pangulo at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat, Senator Joel. Kung paano ako magsisimula sapagkat isang taon na yung nakakaraan, natetempt po ako na i-play na lang yung opening statement ko last year because it's still timely, very timely. And I remember saying na panay hearing kami dito, and I remember saying na some people would think na hanggang hearing na lang kami, and that was last year. Ngayon parang pati ako nakukonvince na rin. Mr. Chairman, nung Monday po nag-deliver tayo ng privilege speech dito sa plenaryo ukol po sa usapin ng matinding pagbaha. Ang title nga nung privilege speech natin, Anli Baha. Kaya nagpapasalamat tayo kay Chairman Revilla sa pagpapatawag muli ng pagdinig nito. Sana po itong Anli hearings tungkol sa Anli Baha magkaroon na ng pangmatagalang solusyon. Dahil yung Anli hearings mahirap at masakit din po pakinggan, lalo na sa isang public servant who hails from the province of Bulacan na laging hinihingan ng resibo kung ano na yung nagawa or po pwede pang magawa doon sa aming lalawigan. Hindi po ako magtatagal sa aking opening statement. I'd rather hear the reports coming from different agencies of the government and perhaps ask questions. Tulad po ng mga nabanggit ng aking mga kasamahan at nabanggit natin dun sa privilege speech natin nitong nakaraang Lunes, nais po nating malaman yung mga sumusunod. No? Una, doon sa SONA ng ating Pangulo at report ng DPWH, 5,500 plus flood control projects ang natapos na. We wanted to find out kung nasan po ito at yun po ba kumpleto at integrated sa isang master plan, kasi kung hindi, baka baliwala. Ano ba yung real status ng flood management master plan? Pinakitaan po ako ni Senator Amy noong 1972 na meron pong Executive Presidential Decree number 18 na imagine po, nag-i-establish na ng Metropolitan Manila Flood Control and Drainage Council. And the chairman kanina made mention about the 1.14 trillion pesos na ginastos natin the past 10 years. Inaaral ho natin gusto yung mga budget ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Pagsamahin na natin ng DPWH, climate change, MMDA, DENR, etc. Tumataginting po na 1.44 billion pesos a day. 1,440 million a day na flood control project. I mean, gaano ho kaya kasakit ito pagka ikaw ay hanggang ngayon may tubig baha sa loob ng bahay mo, wala kang kuryente, pag magtitimpla ka ng kape, lulusong ka sa baha dahil bababa ka ng bahay mo. Naranasan ho namin ito, Your Honors, kaya hindi nyo pwedeng sabihin na wala akong karapatan. Hindi ko sinasabing mabigat yung naranasan namin dahil sa bahay namin sa Bukawi, mismo may baha po sa loob ng mismong bahay namin at sa labas po lampas tao na. Mr. Chairman, bakit ba napakalaki ng pondo na binibigay natin sa flood control kung hindi naman natin napag-aaralan pala? Because it appears parang hindi napag-aaralan. Now, if you look at the feasibility study, Mr. Chairman, gusto ko malaman, epektibo ba itong mga feasibility study na ito? Because this year alone, meron pong 23 billion na nakalaan for feasibility study dito lang po sa DPWH. Kailan po ba talaga magkakaroon ng clear-cut policy? Binabanggit nyo kanina, yung reclamation. I have nothing against reclamation, pero wala pa ho akong nakitang reclamation na effective. Siguro, I just need to be convinced na tama itong direksyon na ito. Dahil if you look at here in the Senate, kami ho sa Senado, meron po kaming group chat For the first time, naranasan ng Senado na halos hanggang baywang yung baha dito ho sa labas namin. And lahat ho kami nagtataka kasi parang first time ito, ang laki, ang taas ng tubig. And then you look at outside the Senate, wala na yung Manila Bay, Manila Sands na. Hindi ko ba parang common sense para sa amin, dahil hindi naman po kami eksperto, na sabihing may kinalaman yung reclamation dahil wala nang lusutan yung tubig Kitang-kita ho dito And at the same time, yan po yung dahilan kung bakit gusto ko rin sana, Mr. Chairman, madiscuss yung status ng implementation ng Supreme Court mandamus ruling dito po sa Manila Bay. Nakasaad po doon na may 13 government agencies to clean up, rehabilitate, and preserve Manila Bay.
Actually, nakalagay po doon, and make it for swimming. Hindi ko alam kung alam ng mga justices ng Supreme Court yung definition ng swimming, may tubig. Eh dito po, buhangin po yung nakikita. So paano magsuswimming sa buhangin? Kaya nais ko din pong alamin, Mr. Chairman, kung ito ba nangyayari sa atin ay katanggap-tanggap sa ating pamahalaan. Siguro, importanteng maparating natin kay Juan de la Cruz na hindi rin tayo mapakali. Gaya nila, hindi rin tayo makatulog sa gabi. Gaya nila, nangangamba rin tayo anong meron bukas. Tataas pa ba ang baha? Sisirain ba nito yung mga gamit namin? May kikitain ba ako bukas? Meron ba akong gamot na kailangang inumin? Maleleptospirosis ba ako dito? Mr. Chairman, hindi po katanggap-tanggap. Hindi po katanggap-tanggap itong mga nangyayari. Lalo na, masakit po pag ang sasabihin sa ating rason ay malakas kasi ang ulan. Marami kasi yung ulan. Meron po kasing basura. High tide po. At iba pa. Hindi po mababalik ng mga dahilang ito yung buhay ng ating mga kababayan na nalunod, na kuryente, namatay dahil sa bagyo, pati na po yung libu-libong halaga ng ari-arian nila, milyon-bilyon na winasak ng rumaragasang tubig baha, bagyo na ating naranasan. So again, Mr. Chairman, I would like to put on record my full cooperation and support kung ano man ang ating ano man ang kahihinatnan nitong hearing na ito, bagamat pangungunahan ko po kayong lahat, Mr. Chairman, and I don't think anyone can blame me how I'm feeling right now because taon-taon na lang po ito and it has worsened. Thank you, Mr. Chairman.